mga paps, Ride Radio na sa 1PH at sa True TV sa Signal. Ano man ang niride mo, 2 wheels man o 4 wheels, basta nasa transportasyon, ito ang #1 original TV show para sa'yo. Hatid sa atin ng Maxis Tires. Tayo ay napapanood pa rin sa Facebook page, YouTube channel, pati sa TikTok page ng Ride PH. Please like, share, follow, and subscribe. Pwede nyo rin kaming makita sa aming website na rideph.com.ph. Hanapin lamang po ang Ride Radio 2.0 tab o sa TikTok page ng Ride PH. With the 3 golden stars on a glorious day. Alright, edi simulan na natin agad. At silipin natin ang sitwasyon sa North Luzon Expressway. Ayan. Okay. Sigurado ako marami ring na-late. Dahil masama ang panahon ngayon. Balintawak Toll Plaza, mukhang medyo maluwag at umiwas magbiyahe yung ina natin mga kababayan. Ayaw na lumabas. Oo, basang-basa ang kalye, ano? Okay, Paso de Blas, Valenzuela, southbound. Uy, nagbabagal ang mga sasakyan. Napapansin natin sa ating mga screen, Mindanao Toll Plaza. Okay, yan po ang sitwasyon. Mukhang madalang ang bumabiyahe. At dahil napakasama naman ng panahon, iwas siguro sa aberya, ano? Okay, ano ba ang pinaka-latest sa ating panahon? Kayong dalawa, nauna kayo dito sa Ride Radio. Inagahan ko pa nga eh. Inagahan nyo, O kamusta, may mga nadaanan ba kayong binabahang? Wala kang traffic. Lansangan? Aga ko tuloy. Pero kanina pa ako nagmo-monitor, maraming binahang lansangan, ano? Kalye. Lalo sa Quezon City. Yung mga typical na binabaha, talagang binabaha pa rin hanggang ngayon. Yung mga pag-ulan na nararamdaman natin, dahil yan sa habagat, no? Base sa weather forecast po ng Pag-asa, uulanin pa rin hanggang Lunes. No? Hindi bababa ng Lunes ng tanghali ang Metro Manila at ilan pang lugar sa Luzon, pati sa Antique. Okay. Yung mga paalala pa rin natin, no? Huwag po kayong malilibang dun sa pagmamaneho ng motor o kotse at sa traffic situation na madulas po ang lansangan. Correct. At dun sa mga nagmumotor, syempre palagi nating pinapaalala ang ating rain gear, no? Kapote. At kung hindi naman mahalaga ang inyong mga biyahe, huwag nang tumuloy at kansilahin na ang inyong mga lakad. Okay, at sa lahat ng babiyahe, laging tandaan ang Glow Baguettes, battery, lights, oil, water brakes, air, gas engine, tires, and self. Okay, dito naman tayo sa good news. May malaki-laking rollback. Yan ang inaasahan. Malalaking rollback sa langis. Next week, mga paps, magkano kaya yan, Senior Bang? Tama ka dyan, Kuya Jay. Sa tansya ng Jetty Petroleum, posibleng umabot sa 4 pesos and 40 centavos ang tapyas sa kada litro ng diesel, 4 pesos and 70 centavos sa gasolina, at 4 pesos and 80 centavos sa kerosene. Ayun. 4 pesos baka mo. Halos 5 piso, ano? Ba? Diesel yan, tsaka gasolina. Malaking tulong yan, ano? Pero malayo-layo pa. Yung, Hindi nagdag. Maliliyo pa yung bawi. Oo. kasi nitong mga nakalipas na araw, parang piso lang, ano? Piso lang yung... tapos idagdag mo pa yung almost 5 pesos. Pwede na siguro. Pero sana tuloy-tuloy. Okay. Doon ng car at motorcycle dealers na ang pinatawan ng parusa ng LTO dahil sa delayed na pagbibigay ng ORCR sa kanilang mga buyer. Ito, medyo controversial ito. Ano bang detalye nito, Engineer Jolly? Yan, halos 200 na car dealers ang medyo Oo, mas ang napadalahan ng show cause order dahil dyan. At halos 80 naman ang pinagmulta. Sige, kaya mo yan. Mahigit kalahati dyan, 500,000 ang kailangang bayaran. At 6 months ang suspinde. 12 naman ang nakansela ang accreditation at na-blacklist pa. Nagsimula raw ito sa mga reklamo na natanggap mismo ng LTO na inaabot daw ng 2 to 6 months bago i-release ang kanilang mga ORCR sa mga car dealer. Oo. Pero sabi ng LTO, dapat hindi lalampas sa 11 working days
ang pag-issue nito mula nang mabili ang sasakyan. Sa pag-iimbestiga daw nila, nalaman daw nila na ilan sa mga MC dealers iniipon yung mga benta sa kasabay-sabay na ipinapaasikaso sa mga third party. Parang, Yung requirement sa LTO. Parang isang bagsak ika nga, ano? Oo. Siguro, ganon. Pero kasi Jay, alam mo, ang daming umaangal kahit sa Facebook, makita mo, no? Kasi ang problema dyan, pag hindi na bumili ako ng motor, di ba? Yung 3 to 6 months bago ko mailabas. Or kung ginamit ko man, baka ma-impound pa kasi wala Yeah. akong papel. Oo. Madalas nang marami tayong naririnig, yung mga sumusulat sa atin, sinasabi, bakit wala pa yung ORCR? Medyo na-delay. Yun pala ang isa sa mga dahilan. Sabi ng LTO yan. Iniipon. Oo, pero napakalaki naman ng multa. 500,000. Kalahating milyon. Ganon pala. So, binabantayan rin pala ng LTO ang responsibilidad naman, no? Kumbaga, end of the bargain nga. Ika nga nung binilan mo ng motor. Tama. Diba? Syempre, ayaw mo ring bumiyahe ng wala kang ORCR. Oo. Hindi ka Wala kang, mangangahas. wala kang legal ano. Oo. Natsyempohan. Tapos. Tapos Impound. ka. Malaking abirya. Pero syempre, hindi siguro sila nagsasawa na kulitin yung kanilang mga dealer. Nasaan na yung ORCR ko? Hindi ko magamit yung sasakyan. Kung minsan yung dealer sinisisi, yung LTO matagal mag-release. Ayan! Oo nga. Yan ang Oo. problema. Yun, nadinig ko rin Sila yan. nasisisi. Oo. Sabi, Pinasa, no? dinedelay kasi kami ng LTO. Marami siguro silang inaasikaso kaya hindi maibigay. Pero yun pala, Iniipon. Iniipon nila. ngayon magkakaalaman. Ha? Syempre ayaw din magmulta ng mga MC dealer. Malaki. Malaki. Masakit yung multa na yun. Ako, asikasuhin po natin yan. Okay, eto pa. Daandang motorcycle taxi rider ang nagpoprotesta simula nitong Miyerkules. Ano bang, bakit sila nagpoprotesta, Senyor ba? Ayan. Gusto nilang iapela ang planong limitahin ang bilang ng mga pumapasada sa iba't ibang MC taxi platform providers. Bakit naman? Marami raw kasi sa kanila ang mawawalan ng trabaho kapag naipatutupad ang cap. Ang inutos na cap o limit ng LTFRB. Okay. Sa ngayon, mayroong 7 motorcycle taxi platform providers na pinahihintulutang makapag-operate. Sa Metro Manila, 45,000 lamang ang pinapayagang makabiyahe at hinati sila sa 3 platform, ang Angkas, Joyride at Move It. Inapila rin nila na payagan ang multi-homing o multi-apping kung saan ang isang rider ay maaaring maging parte ng mahigit sa isang platform. Karaniwan, yan ang nangyayari. Para masigurong lagi itong may pasahero. Wala pang sagot sa ngayon ang LTFRB. Ayun, Jolly, anong take mo dyan? Alam mo, Jay, no? Ang weird kasi may cap eh. Diba? May cap pa yung mga MC taxis. Pero kahit sinong gumagamit ng MC taxi, pag tinanong mo kung kung mahirap ba mag-book ng rush hour, ang hirap mag-book, di ba? Sa araw-araw na lang, ganyan. Oo. So parang tingin ko may shortage pa dito sa NCR eh. Pero yung nga, bakit kinakap? Halimbawa, mas sumaang panahon, no? Tulad kahapon, nag-try kami mag-book, talagang pahirapan din. Oo. Napakahirap humanap ng rider. Pero may cap pala yan at nililimitahan nila. So may kinalaman ito dun sa, I think, pag-regulate ng mga indami. Yan yung Dun sa NCAP, ano? Kasi malilito ata yung camera nila. Hindi, Tsaka hindi yung ano yata yan, malalaman yung- kung sino mahuhuli nag-violate. Walang katapusang yung Oo. pilot study pa rin eh. Ayan Pa rin batas eh. Oo. At ang punot dulo, wala pa kasing batas. Ayan. Diba? Wala pang IRR. Wala pa nga motorcycle taxi law at hindi pa maasikaso. Busy pa ang ang ating kongreso. Maraming inaasikaso na walang kinalaman dito. Ha? Oo nga. Oo, maraming inaasikaso. Okay, dako na tayo sa ating first guest.